Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video mga kaibon, meron po tayong sasagutin na katanungan sa atin ng kaibon natin. Ito pong tanong sa atin ng kaibon natin, napakaganda po nito. Lalong lalo na po doon sa mga kaibon natin na newbie. And then doon po sa mga kaibon natin na gusto pong mag-alaga ng mga aqua, or kaya naman gusto lang malaman kung ano ba ang mode of inheritance ng mga aqua, or kung paano ba ito gumagana yung dugo ng aqua para maipasa sa mga nagiging inakay nila. So ito po yung katanungan sa atin ng kaibon natin. Welcome back po idol. Tanong lang po idol, ano po ba ang mode of inheritance ng aqua? Bakit karamihan ang tawag nila sa anak ng aqua na hindi visual aqua ay anak lang ng aqua at hindi split aqua? Magpuproduce pa rin ba ng visual aqua offspring ang anak ng aqua? Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko po at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Itong tanong sa atin, napakaganda po nito para po magkaroon kayo ng konting idea at konting kaalaman kung paano ba gumagana ang dugo ng aqua para doon sa mga magiging offspring niya. So pag-usapan po natin ito mga kaibon. Ang mode of inheritance ng aqua is dominant over blue, recessive po siya sa green. So yan po ang mode of inheritance ng aqua. Ngayon, bibigyan ko kayo ng idea kung paano gumagana ang dugo ng aqua para maipasa doon sa mga magiging inakay po nila. Ngayon, dahil itong ang aqua ay dominant at recessive sa green, unahin natin i-discuss ang parisan aqua at green para po mas malinaw. Halimbawa po, meron kayong parisan na aqua B1 or kaya naman aqua B2, tapos ang kapares po niya is green. Dapat po yung green walang naka-split na ibang kulay, kumbaga solid green lang talaga siya. Lahat po ng magiging inakay niyan green, possible split aqua. So yan po ang magiging inakay lang niyan. Wala po yan ilalabas na aqua sa mga magiging inakay. Lahat lang po talaga ng anak niyan ay green, possible split aqua. Yun ang magiging ID. Kapag naman po ang pares po natin ay aqua homo, tapos pinares po natin sa green din na walang ibang naka-split na ibang kulay, lahat po ng magiging inakay po niyan ang ID green, sure split aqua. So yan po, sana po malinaw at nakuha po ninyo. Ngayon, baka magtataka kayo bakit walang nilalabas na aqua kahit meron aqua sa parisan. So ang aqua nga po ay dominant sa blue, recessive po pagdating sa green. So kaya wala po siyang nilabas na visual na aqua sa mga magiging inakay. Ngayon, para makapagpalabas po tayo ng blue series at makapagpalabas po tayo ng aqua sa pamamagitan po ng parisan na aqua at green, kinakailangan po gumamit tayo ng parisan na aqua B1 or kaya naman aqua B2. Ipares po natin yan sa green na naka-split sa par blue or kaya naman green na naka-split lang kahit sa blue. So diyan po kakarga na po yan ang dugo ng aqua para makapagpalabas po siya ng inakay na aqua. So kapag po yan ang naging parisan natin, pwede po yan maglabas ng blue or kaya naman par blue, at pwede po yan maglabas ng aqua B1 at aqua B2. Kapag po ang parisan po natin ay kagaya ng nabanggit ko na aqua B1, ang kapares ay green split par blue. So pwede po yan maglabas din ng green, possible split aqua. So yan po ang dapat natin tandaan kapag nagpapares tayo ng mga aqua.
kapag ipapares natin yan sa mga green series, kagaya ng green, kinakailangan po meron siyang dugo na par blue or kaya naman blue. Dapat naka-split po siya doon para po makapag-produce tayo ng aqua sa mga magiging inakay. Pero kung solid green lang, wala pong ilalabas yan. So yan po, ganyan po nagtatrabaho ang dugo ng aqua para doon sa mga nagiging inakay niya at sa mga kapares po niya. Ngayon, para makapag-produce tayo ng mga aqua na marami, ito po ang dapat nating gawing parisan. Magpares po tayo ng halimbawa, aqua B1, ipares natin sa par blue or blue. So lahat po ng magiging inakay niyan, ganito po ang ID. Pwede po yan maglabas ng blue, pwede po yan maglabas ng par blue, at pwede po yan maglabas ng aqua B1, aqua B2. So ngayon, magpapares naman tayo ng aqua B2, ipares natin sa par blue at blue. Magiging ID po ng inakay niyan, blue, par blue, aqua B1. So wala pong nilabas na aqua B2. So ganyan po magtrabaho ang dugo ng aqua. Ang parisan na natin is aqua B2, pinares natin sa par blue at kahit blue lang na kulay, so wala po siyang ilalabas na B2. Di kagaya po sa parisan na aqua B1 at ang kapares ay par blue or kaya blue, naglalabas po ng B1, B2. So mas maganda pa rin yung aqua B1. Kapag kung gusto niyo lang na magsimula, para sa akin mas maganda pa rin ang aqua B1 pamares sa mga par blue or kaya blue, dahil meron kang painakay dyan na B1 at B2. Sa B2 na parisan at par blue, B1 lang po ang magiging painakay po ninyo dyan. Ngayon, itong pinakasentro ng tanong sa atin, ito daw ba na mga anak ng aqua na normal? So kagaya ng nabanggit natin, yung mga offspring ng parisan na aqua B1 at aqua B2, yung par blue at blue, so normal na par blue at blue lang yon, dahil meron silang kapatid, kahit meron silang kapatid na B1 or B2 at ang parent nila is aqua B1, hindi po yan matatawag na split. Normal ang tawag lang talaga dyan, normal na par blue or normal na blue. So ngayon, magtataka kayo dahil galing nga siya sa B1 or galing siya sa B2, tapos ang naging anak, yun nga, normal at may kapatid lang na B1, B2. Kung ipares kaya natin sa par blue yan or blue, maglalabas kaya ng visual? So ang sagot po, hindi po yan maglalabas. Kasi hindi po siya nai-split sa blue series, yung aqua. Kung sa green, nai-split. Sa blue series, hindi po nai-split yan. Kaya ang tawag pa rin sa kanya is normal na par blue at normal na blue. So yun lang po yan. Dahil nga dominant siya, hindi siya may split doon sa mga kapatid niya na blue series, kagaya ng par blue or kaya naman ng blue. So yun po, sa madaling sabi, normal lang po siya. Kaya kung nababasa po ninyo sa mga nag-out na kapatid to ng aqua B1 or B2 na ang binebenta kagaya ng par blue or kaya blue na may kapatid na aqua, so normal lang po yan. Kaya wag po kayong mag-aano na yung presyo sobrang taas. For example, kung mataas ka presyo na ng isang aqua, wag po kayong bibili ng ganon. Wag po kayong kukuha ng ganon kasi normal lang po yun na par blue, normal na blue. Ang pinagmulan lang po niyan aqua. Kahit ano, balik-balik ta rin pa po natin yung senaryo, wala po sigurong kargang aqua yan. Dahil po dominant po ang aqua, swertihan lang po ang pagpalabas niyan. Halimbawa po, meron kang parisan aqua B1 or aqua B2, ang kapares blue or par blue. So naglabas ng isang aqua, ang mga kapatid puro na par blue or kaya blue. So yung mga kapatid nang yun, normal lang yun na par blue, normal na blue, dahil dominant nga po. Kaya po ang presyohan nun, mga kaibon, sa normal lang din na par blue presyo, dahil hindi nga siya aqua. Basta yan lang ang lagi ninyong tatandaan. Kahit nagbe-breeding po kayo,
Kapag po naglabas ng aqua, yung aqua, yun na po yung parang regalo sa inyo. Yung mga blue or par blue na normal na hindi naman aqua, kapatid lang ng aqua, okay lang po yan. Basta ang importante meron laging regalong aqua yung breeder po ninyo. Kasi nga po is ang aqua dominant po. So yun, sana po naintindihan po ninyo para at least nalinawan din po kayo dito kung paano ba gumagana ang dugo ng aqua. So para doon sa mga nagiging inakay, kung gusto niyo pong makapagpalabas ng humo na ibon, magpares po kayo ng back to back na aqua. Yan, magkakaroon niya ng offspring na ganyan. Pero pareho lang din dito sa mga nabanggit natin na mga nagiging inakay. Doon ay talagang naglalabas lang talaga ng humo yung parisan kapag back to back aqua. So napakagandang po ang katanungan nito. Sana po naintindihan po ninyo. Kung meron po akong mga mali na naibanggit, pwede nyo po akong i-correct dahil hindi naman po tayo perfecto na breeder. Tayo ay bumabase lang sa experience. Mas maganda, mas magkaroon pa tayo ng knowledge na experience din ng iba at yung idea ng iba. So ako, ang isinishare ko lang dito ay base lang din sa karanasan ko at base lang din po kasi hindi naman tayong kauna-unahan na naging breeder ng mga aqua. Talaga kung iisipin na huli-huli na tayo na nagkaroon ng mga ganito, na nagkahilig sa mga ganitong mutation. Ito pong naisishare ko is experience din po ng mga breeder na pinagbilhan natin. Sinishare din nila na ganito yan, ganito. So ngayon, magandang experience din yun na naisishare sa atin ng iba. Dahil alam naman natin, nung nagpumutok yung mga ganitong mutation, bihira tayo makakuha ng tamang sagot, tamang impormasyon. So ang ginawa natin, kumuha tayo ng pansarili din natin para malaman natin kung ano ba yun. Siyempre gusto ko rin ma-share sa iba. Kahit na yung iba ayaw sa ganitong mutation or kaya naman hindi afford yung makabili ng ganitong back-to-back na parisan or kahit isa, at least meron kang idea. Magkaroon kayo ng idea na baka sakali na dumating ang point na makayanan na ninyo, at least meron na din kayong idea na kung paano ba gumagana at saan ba maganda ipares, di ba? At least hindi tayo nagtitipid ng kung anong impormasyon ang meron tayo. Dahil itong impormasyon ng mga ganito dapat para sa lahat, hindi lang para sa may pera. So maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. Sana po nasagot ko ng maayos yung katanungan ninyo. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.